we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong For today's Dawn Watch Prayer Meeting. At dahil sa umaga pong ito, lagi nasasambit yung panalangin ay tinutugon ng Diyos. Bakit yung panalangin to, Pastor, hindi pa tinutugon ni Lord? Bakit hindi natin alam kung ano yung sekreto? Ang daming sekreto ang pananalangin. Pag tayo dapat manalangin at gusto mo ng answered prayer, dapat matuto kang manalangin sa kalooban ng Diyos. Hindi yung gusto mo lang. Kasi nananalangin tayo dahil gusto natin mangyari yung gusto ng Diyos. Dapat alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa lahat ng mga hinihingi natin. Kaya lagi natin sinasabi pag humihiling tayo, Lord, ito ba yung gusto mo? Ito ba yung naayon ba? Ito, hinihingi ko, naayon ba ito sa kalooban mo? Yun yung mga, pray ka sa may sakit. Kalooban talaga ni Lord, pagalingin yan. Amen. No question asked. May mga panahon, para ba yung panalangin mo sa may sakit, hindi gumagaling. Baka kailangan mo na mag-ayuno. Yun lang naman po yun, no? Siyempre, prayer of faith tayo. Huwag kang mananalangin na para ba kinakapos ka sa pananampalataya. Ibig sabihin ng pananampalataya sa atin, puno ka ng salita ng Diyos. Dahil marami kang narinig. Di ba? Doon naman nagmumula ang faith Pakikinig at pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Okay? Siyempre, dapat marunong ka sumunod. Sumunod sa Diyos. Di ba? Para pakikinggan ng Diyos yung dasal mo. Kung ikaw mismo, hindi ka marunong sumunod. Ano ito? Sundin natin, Pastor, magpatawad ka para patawarin ka ni Lord. Tama po ba? Iwan mo muna yung handog mo. Okay, punta mo muna. Kaya maraming mga nire-required na bago natin maangkin yung ating mga dasal. Marunong ka magpatawad. Ikaw mismo, hindi ka marunong magsisi sa kasalanan mo. Ask forgiveness. Wala sa atin dito pwedeng magmalinis. Lahat tayo lagi may kakulangan talaga. Lahat talaga tayo ay may pagkukulang sa harapan ng Diyos. Ask forgiveness. Okay? Hingi tayo ng tawad kay Lord. Okay? At panghawakan natin na sa tanging pangalan ni Jesus. Ayan yung tunay na katagumpayan. Okay? Kaya sabi nga, ano man ang hingin ninyo sa akin, sabi ng ating Panginoong Jesus, gagawin ko. Amen? Sabi niya yun Tama? Madalas natin narinig na John chapter 14, verse 15, if you love me, obey my commandments. Pero balikan mo yung unang dalawang verse nun, yung 13-14, makikita mo doon. Di ba? Mananalangin tayo sa kanyang pangalan. At sabi niya, gagawin niya. Kaya ganun dapat tayo manalangin. Okay? Manatili lang tayo lagi sa salita ng Diyos kapag nagpipray tayo. Kaya hindi yung nagpipray tayo para bagang gusto mo lang sabihin yung gusto mong gawin ng Diyos sa'yo. Okay, ano yung pipilipitin mo si God para gawin yung gusto mo? Dapat, sabi nga ni Pastor Jen na nakaraang preaching niya sa sentro, kaya tayo nananalangin para bigyan tayo ng wisdom ni Lord. Amen. Lord, ito ba bagay na to ay makatuwiran? Amen. At siyempre, mamuhay tayo ayon sa kanyang katuwiran. Amen. Yun lang yun naman, gusto mo ng answered prayer, ang daming hinilimbawa ang Bible dyan. Kaya huwag ka na magtanong, bakit, Pastor, yung prayer mo, answered prayer, yung prayer namin hanggang ngayon wala pa. Okay. Kami rin, matuto ka maghintay. Yun lang yung sikreto doon, matuto ka maghintay. Alam nyo naman, alam nila Pastora Tasya, Pastora Edith, 25 years ago, no, ako yung nananalangin na bibigyan ako ng bahay. Una, 5 years, naging 10 years, naging 15 years, naging 20 years. Tuloy lang. Okay, huwag kang hihinto hanggat hindi mo nakakamit. No? Pray without ceasing. After 25 years, na panghawakan ko na yung kay
kay Abraham nung ibigay si Isaac. 25 years bago nagkaroon ng Isaac. Sabi ko, in 25 years, sigurado, titiran ko na yung bahay. Maraming nagbibigay, maraming nag-aalok, pero hindi niloob ni Lord yun. At ito ngayon, nandito kami sa bahay na aming tinitiran. Okay? Pastor, ba't ang tagal yata naghintay? Laging sinasabi sa inyo, ito yung God's timing. God's timing is a perfect time yan para sa answered prayer natin. Okay? Kaya alam mo na, Pastor Rafael lang ngayon. Hindi. Okay. A prayer of a righteous man, lahat tayo lumalakad sa katwiran ng Diyos is powerful and effective. Kaya hindi lang si Pastor, kundi kahit ikaw kapatid. Lakaran mo lahat ng sekreto na yon na sinabi ko kanina. Answered prayer ka. Kaya walang ibang dapat maparangalan kundi ang Diyos. Hindi porket pinag-pray ni Pastor Alex Okay. Pero andun yung faith natin na mangyayari, kaya ipagaganap ni Lord yun. Amen po? Sige po, sa araw pong ito, sa pagganap natin ng pang-anim na taon at 120 na to, praise God. 6 years and 120 days na po tayo sa Dawn Watch Prayer. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa ating mga kapanguna sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media, naka-Facebook live streaming na tayo, naka-TikTok na tayo, at YouTube, Spotify. At salamat dahil unti-unti nakikita na po natin yung progression nito. Isang araw, mapapanood na rin natin sa YouTube yung lahat ng mga ginagawa din natin ngayon. Meron na rin tayong Facebook page ng Facebook tama ba yan? Facebook page, no? Doon natin ilalagay lahat ng gawain natin sa Dawnwatch at sa Sunset. Ano lang yan? Doon lang siya talaga naka-assign, yung page na yon. Okay, July 7 na po ngayon, 2026, at ang gagamitin po na tagapagayag ng salita ng Diyos ay siyang may hawak ng mga social media natin sa Prayer of Faith. Walang iba kundi ang ating pastora sa PUF Jensen City Chapter. Walang iba kundi si Pastor Sandra Woodruff. Next, your turn. Hallelujah. Amen, amen. Isang magandang umaga po sa lahat. Glory to God. Purihin ng Diyos. Binabati ko po ang ating spiritual leader, ang Bishop Ross. Binabati ko rin po ang Mami Glo, kasama ang Pastor Alex at Pastor at ang ating Reverend J. Nosuelo, kasama ang PMNS. Isang magandang umaga. Matagumpay. Amen. Hallelujah. Kaya ang ating pong topic sa araw na ito, sa umagang ito, no, isang napakalaking pribilehyo na muli magamit ng Diyos. Glory to God. Ako, Always ready, ha? ang topic po natin ay the compass and the treasure in the Word of God. Amen. Napakaganda po. Para sa akin personal to kasi talagang nung nabasa ko tong word na to ay namangha ako. Alam niyo po, araw-araw nakakamangha Kahit na paulit-ulit mo nababasa sa salita ng Diyos, namamangha ka pa rin sa mga Tama. Kaya babasahin ko na po ang ating pong text. Kaya mababasa sa Proverbs, Kawikaan, chapter 3, verses 1 to 10. Babasahin ko po sa English version. Hallelujah. Verse 1. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Verse 3. Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Verse 4. So you will find favor and good success in the sight of God and man. Hallelujah. Verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Yes. And lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. He will make straight your path. Verse 7. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Hallelujah. Verse 9. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your pots will be bursting with wine. Tayo po yung muko, tayo po yung manalangin.
tayo po'y handa natin ating mga puso sa ating paglapit muli sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ka, Father God in heaven, sambahin ka, luwalhatiin ka, dakila ka, dahil tapat ang pag-ibig mo sa amin, hindi nagmamalim kailanman. Ang katapatan mo, Diyos, mula noon, ngayon, Panginoon, hanggang sa kinabukasan, Panginoon, patuloy namin itong mararanasan. Kaya, Panginoon, nagpapakumbaba kami, Lord God, paranas mo muli, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo, Lord, at hayaan mo, Lord, sa umagang ito, puspusin mo kami, Lord God, ng iyong biyaya, ng iyong kabanalan, Yes, at sa Lord. aming Panginoon, hayaan mo, Lord, na ang aming mga puso, aming mga isip ay handa, Panginoon, makinig sa iyo. Hanggang tanggapin ang mga salita, pagtuturo mo sa umagang ito. Kaya dalangin ko, Diyos, nasamahan mo ko, Panginoon, dahil apart from you, O God, I can do nothing. Pero salamat, Panginoon, dahil alam ko, Lord God, na nauna ka na lagi sa Yes, Lord God. ang king ko na, Lord, ang katagumpay ang nagmumula Receive, lang receive. hayaan mo, Panginoon, na sabat katagang sasambitin ko, Lord, samahan mo ito. Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, maraming puso mabago, buhay na mabago, pag-iisip na mababago. At lahat kami, Panginoon, magkakaisa, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Salamat po, Diyos, dahil sa oras na to, Panginoon, nananampalatayang banal na Espiritu, Lord God, nasa bawat isa, Lord God, nasa gawain ito, Panginoon. Kaya, salamat po, Diyos, sa iyo binabalik lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. Tagapagligtas natin sabi ng Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Nung nabasa ko yung tekstong ito, talaga namang hapo ako. Sabi ko nga, ang tawag ko dito, I call this verse na treasure of gold in plain eyesight. Kasi pag binabasa mo siya, akala mo normal lang siya, pero napakalalim niya po. Para siyang treasure of gold. Kaya nga ang title natin, The Compass and the Treasure of the Word of in the Word of God. Compass. Bakit compass? Kasi ang gaya nga po nung tinuro sa atin ng Pastor Jay nakaraan, sabi niya, di ba, na at kino-inform ng Pastor Alex ngayong umaga na ang panalangin natin, basically hindi lang atin, may guidelines tayong sinusunod. It should Tama. be within the context of the Word of God. Kasi hindi ka lang pwedeng magbato ng magbato. Kaya minsan, di ba, sinasabi natin, kung kalooban mo, O Diyos, na gumaling, which is, kung alam mo yung salita ng Diyos, ultimately, malalaman mo na, kalooban ng Diyos, bakit trabaho niya nga yun nung nandito siya. Wala siyang ginawa kundi magpagaling na magpagaling. Therefore, ang magpagaling o manalangin, ang gumaling ang isang tao ay kalooban ng Diyos. At malalaman mo lamang yung kung ikaw ay babad or ikaw po at kapatid ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga po ngayon naman, ang ating pag-aaralan is the other day, it's about prayer. Ito naman po, it's about living godly. Kaya tontuwa po ako nung nabasa ko to parang elementary. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi Praise muli pinaralan na, alam niyo po, araw-araw kasi lagi natin, kasi wala naman perfect. Wala tayo nagkakamali. Kaya nga, nung isa nag-pray ako, Lord, salamat, pinagpapala mo o hindi ayon sa akin, kundi ayon kung sino ka sa buhay ko. Dahil kung batay ang pagpanalangin sa atin, kapatid, ang dami nating failures before God. Ang dami natin nasasabi, even naiisip. Pero salamat sa Diyos na siya pa rin naglilinis sa atin, siya pa rin nagbabago sa atin araw-araw. Pinapaganda niya ang ating buhay. And even pananalita natin, kapatid, ay patuloy binabago niya from glory to glory. At ito naman po sa araw na ito, di ba, kung gusto daw natin a life that is full and satisfying as Jesus intended for those who follow Him wholeheartedly. And this Word of God will help us will give us deep insight. The way to godly living within the context of the Word of God. Ano nga ba ang godly living, di po ba? Kaya nga po, di ba, based sa ating mga testimony, natutuwa ka, pero minsan, nakikita ko sa mga nagtitestimony, nagugulat sila kung bakit nangyayari sa iyo. Which is noon naman talaga, kahit man ako noon, natanong ko sa Lord, anong nagawa ko na sobrang kong pinagpapala? Pero alam mo, kung nakatingin ka sa sarili mo, talagang mapapatanong ka. Pero minsan, tignan mo ang Diyos
na sinasamba mo dahil napakalaki niyang Diyos. At salamat sa umagang ito na kapatid. Muli mapapatunayan natin sa harapan ng Panginoon na mamumuhay na tayo mula sa araw na ito. Godly living. Amen, amen. Di po ba, kasi nga, nag-editing ako ngayon ng mga ating, Praise God. so, kaya po naririnig ko talaga mga preaching ko kasi kailangan kong pakinggan dahil i-edit mo ang ending sa intro niya. So, nakita ko na talagang may portion doon ako na narinig, which is narinig ko naman nung isang araw to last year. Na, dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang buhay namin, sabi ng Pastor Alex, ay nakakapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Tama, tama. naging Totoo yan. tayo. Di ba? Yun po yun ang kagandahan. Yun po yung gusto ng konteksto ng Lord sa atin na we must rely on His Word. Hindi sa ating pananaw. Amen? Kaya pag binasa mo itong Proverbs 3:1-10, actually, I pray to the Lord, no, na hindi lang tayo, kundi marami pa after this na when they read this word of God, this specific words, makikita na nila yung sagot sa matagal nilang panalangin. Amen? Kaya nga po sa araw na to, hindi ko na po patatagalin dahil ang target ko po ay 30 minutes. Meron ako 9 minutes. Praise God. Ako, kasi alam niyo po, challenge ko sarili ko na 30 minutes lang. Hallelujah. 37. Wag na kasi dati 56 minutes ako. Yung ako sabi ko, Lord, kung hindi ko kayang sundin yung maliit na instruction, paano kita susundin sa malaki? Kaya talagang ko. Kaya nga siguro ako ginawa ng Lord taga-upload para makita ko na ay takwan pala ako. Natatapos ako within 56 minutes, wala nang insight si Pastor Alex. Kaya ngayon, ilang kailangan. How to discover the treasure in the Word of God. Paano nga naman? Kailangan natin ng compass, di ba? Tama. Kaya nga mga treasure may compass. Anong compass? Salita ng Diyos. Amen? Kailangan meron tayong magbibigay sa atin ng direksyon. Kaya nga, ang title natin, The Compass and the Treasure. Kung gusto natin makita yung treasure ng Word, sa Word of God, sabi ko nga, the gold in plain eyesight. Bakit plain eyesight? Kasi nandiyan lang sa salita ng Diyos, pero bakit hindi mo nauunawa? Bakit hindi mo nakikita yung gold na to? Hallelujah. Kaya sa araw na to, mahayaan mo ang compass natin, magamit natin ng maayos, which is the Word of God, nang makita natin ang treasure na nakatago doon, na nilaanan ng Diyos para sa atin. Again, ang tema natin is how to discover the treasure of God in the Word of God. Una, the compass is, magpo-point dapat daw ang compass natin should point to the path to eternalize wisdom. Tama. Wisdom po. Amen. Dapat yung compass mo, lagi kang ituturo na mag-internalize ka sa wisdom. Internalize, hindi mo lang marinig, kundi pagbubulay-bulayan mo yung wisdom. Kasi sabi sa verses 1 and 2, my son, do not forget my teaching, but let your, basahin ko po, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Amen. Keep my commandments. Do not forget my teaching. Kapatid, alam niyo po, ang memory natin, di ba, minsan yan, kausap po ngayon, bukas, nalimutan mo na, di ba, pangalan. Kaya nga po, kailangan natin araw-araw makikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Araw-araw. Kasi alam niyo po bakit? One thing na na-observe ko, minsan mahirap magbasa, lalo madilim. Amen? Pero ang pakikinig na kahit madilim, kahit saan nagagawa. Alam niyo po, dati nagre-rely ako sa reading. Pero salamat sa buhay ng aking asawa, ang brother Johnny, kasi nga po hindi siya into reading, into listening siya. So nakita ko yung habit niya na umaga pa lang nakikinig siya sa Word of God, maghahanapin siya lahat, pakikinggan niya. Hanggang sa gabi po naka-on ang kanyang Bible at pampatulog niya hanggang pagising niya sa umaga dapat naka-on lang po yun. Bakit? Kasi doon siya ginagawa niya yung paraan para makasagap siya ng salita ng Diyos. Amen. So anong sabi dito sa the path to internalize wisdom? So kapatid, hindi ka lang basta nakinig, kundi i-internalize mo yung wisdom na kaloob ng Diyos. Pagbubulayan mo, kagaya po sa preaching na ito, nung nakita ko,
Una, sabi ko, Lord, ang ganda ng verse na to. Dati naririnig ko lang. Amen. Napipreach mo, pero this time, kakaiba siya. Kakaibang dating sa akin. Bakit? When I start to internalize, doon ko naalala. Sabi niya, do not forget my teaching, but let your heart keep. Do not forget and keep. Amen. Dalawa. Isip sa puso. Kailangan nag-uugnay, magkaisa. So, ibig sabihin, kailangan gumawa ka ng paraan na hindi mo makalimutan ang salita ng Diyos at maitago mo sa puso mo. Amen. Kasi alam mo bakit? Every path, every direction, ito nga po, pag pinoy ka ng compass mo into, sabi sa point ng where natin, pinupoy tayo sa wisdom. Bakit? Kasi katapat pala ng wisdom, anong kasunod sa verse 2? For length of days and years of life and peace, they will add to you. Amen. Gusto mo ng kapayapaan, gusto mo ng mahaba ang buhay, hindi lamang araw kundi taon. Kapatid, verse 1 pala ang sagot. Amen. Wala na po. This is plain. Sinasabi ng Biblia sa atin, wisdom is the answer para mahaba ang buhay mo at may kapayapaan ka. Hindi po ako nagsabi, sinabi po ng verse 1 and 2 yan. Kaya namangha ako nung binasa ko. Ito lang pala ang sagot sa isang mahabang buhay. Length of days and years of life and peace they will add to you. Gusto mo ng kapayapaan? Wisdom from the Word of God. Gusto mo ng mahabang buhay? Wisdom from the Word of God. Amen. Alam niyo bakit? Ito po ha. Actually, nasa point 2 po to, point 4 ko po to, pero advance ko. Bibigyan ko kayo hint. Kaya nga po, di ba? Anong sabi ng Lord? Ito na po. Ang sabi ng Lord sa atin, sa Philippians, rejoice. Rejoice, always rejoice. Kapatid, pansinin mo, applicable yan sa panahong ito. Bakit? Ito yung mga era kung saan pinopromote ng mundo ito ang mental health. Ngayong mga era, alam niyo, magugulat ka, depression, puro na. Ang sakit hindi na actually physical, mental health na po. Marami nang nagkakasakit because of stress. Kaya nga, nauna na ang salita ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos, rejoice, rejoice always, and pray, rejoice. Kaya inuunahan na tayo ng Diyos. Andun na yung wisdom na gusto mo mahabang buhay, hindi ka magkakastress. Basahin mo salita ko sa Philippians chapter 4, andun ang sagot. Amen. So inuunahan na tayo lagi. Kaya dito nakita na, Lord, salamat na namanghang-mangha ako. Sobra talaga ako na mga. Talagang grabe. Kasi nga, gusto ko na mahabang buhay eh. Di ba? Sinong ayaw? We've been praying for long life. We've been praying for peace. Pero ito lang pala yung sagot. Wisdom. Internalized wisdom of God. Amen? Di ba nakakamangha? Walang sinabi dito na uminom ka ng maraming vitamins. Hallelujah. Di po ba? Mag-diet ka. Most probably, as you dig into the Word of God, bibigyan ka talaga ng Lord ng mga bagay na gaganda ang health mo. Pero basically, when you want to have a long life, ask for the word, wisdom of God. Amen. Kasi, simple lang ang sinabi, kung hihimay-himayin natin, ito lang pala ang sagot. Huwag mo kalimutan ng turo ko. Itago mo ito sa puso mo ang mga commandment ko. Amen? Napakasimple. And I pray to the Lord nga na, Lord, sa amin naghahanap na mahabang buhay, ito lang pala ang sagot. Kaya alam mo, nung binabasa ko, mangyak-ngyak ako eh. Kasi sabi ko, Lord, ang tagal kong hinanap. Alam niyo po yung peace kasi nakita ko na. Pero long life, I've been praying, kung mapapansin niyo po, whenever I pray for long life. Kung maririnig niyo ako sa pastor, I always declare long life. Kaya nung nakita ko to, namangha ako, Lord, ito lang pala ang sagot. Amen. Kaya sinabi sa Proverbs chapter 2 verse 6, for the Lord gives wisdom, from His mouth comes knowledge and wala na tayong lusot. Ang wisdom po ay nasa for the Lord gives wisdom, binibigay ng Diyos yan, nasa atin lang. Kaya kung gusto natin ng mahabang buhay, kapayapaan sa buhay nito, dahil hindi kumbaga, ako po nakikita ko na
Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya naiiyak tayo sa mga patutuo natin kasi ang hirap ng pinagdaanan natin. Pero sa oras na to, kung gusto mo ng kapayapaan, ang kapayapaan kasi, kapatid, alam mo, hindi lang to yun yung hindi ka problema. Ang sabi ng kapayapaan, the true meaning ng kapayapaan, nothing is missing, nothing is lacking. Kasi hindi ka naman mapayapa kung wala kang ulam eh. Hindi ka rin mapayapa kung may bayaran ka. Hindi ka mapayapa kung may problema anak mo. Pag may kulang sa buhay mo, hindi ka mapayapa. Amen? Kaya nga po, ang peace is nothing missing, nothing lacking. Salamat sa Diyos dahil ito pala ang gusto niya. We dig and dig and dig deeper into the Word of God. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayo sa umaga pala salita ng Diyos, hapon palang salita ng Diyos. Bakit? Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng mahabang buhay at kapayapaan. Kaya nga po, di ba, sinagot ko na doon sa isang preaching ko noon na how to follow God fully. Kasi nga, sinagot ko na yung tanong, ito ba'y kalooban ng Diyos? Yes! Kalooban talaga ng Diyos na umaga pa lang, may salita na tayo. Bakit? Kasi ito, tinuturo sa kalagitnaan natin kung gusto mo mahabang buhay, bibabad mo sarili mo sa salita ng Diyos. Pero minsan kapatid, don't tell me na umaga pa lang kaya mong basahin yan. Mahihirapan kang magbasa, lalo marami kang gagawin. Lahat sa atin, nanay, magluluto ka pa. Pero praise God for this wonderful na gawain na minsan kahit may ginagawa, honestly, nagluluto ka eh. Kasi syempre, nanay, nung nagluluto, baon ng bata. Pero nakakaparinig ka pa rin ng salita ng Diyos. Amen po. Point number 2. Ulitin ko po, how to discover the treasure of God. Point number 2. Ang compass, ituturo ka sa path to love unwaveringly. Alam mo po ang magmahal ng steadfast love, yung pag-ibig na hindi nagmamaliw, ay mahirap po yun. Pero salamat sa salita ng Diyos na tayo po ngayong umaga ay we are being encouraged. Sabi nga ng pastor, no, love comes with. Alam mo, madaling magmahal, pero tunay ka bang nagmamahal kung hindi ka nagpapatawad? Tunay ka bang nagmamahal kung may naiinis ka sa kapwa mo? Tunay ka bang nagmamahal kung naiirita ka sa kapwa mo? Tunay ka bang nagmamahal kung may sinasabi kang hindi maganda sa kapwa mo? Tunay ka bang nagmamahal kung may mga plano kang hindi maganda sa kapwa mo? Tunay ka bang nagmamahal kung may mga objective ka na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa kalooban ng pangkalahatan na kinasasaniban mo? So, papansinin mo, love is not just love plainly na, ay mahal ko si ganito, ay mahal ko si Lord. Teka lang, check mo muna, unwaveringly, hindi nagmamahal. Kaya gusto ng Lord sa umaga ito na check natin ang heart natin kung bang nagmamahal tayo. Pag-ibig na hindi nagmamahal. Pag-ibig na walang tinitignan. Amen. Kasi doon, kapatid, ang sabi po sa verse 3 po, let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Kaya nga sinabi ko kanina, tunay ka bang nagmamahal? Ang gusto ng Lord para tayo, ang direksyon na gusto ng Lord na tahakin natin is tumahak tayo sa path to love unwaveringly, magmahal ng tapat. Kaya i-check natin kung meron pa. Alam mo kanina, sabi ko, Lord, nung binabanggit ng Pastor Alex, magpataw. Lord, turuan mo ko sino pa ang hindi ko napatawad. Sino pang hindi. Kasi kapatid, kaya tayo umaga pa lang nandito, hindi para lang din magpakita, magpa-attendance, kundi ito yung paraan ng Diyos para i-check din i-check tayo, i-check ang puso natin, ang buhay natin, na araw-araw na makita natin sino tayo sa harapan ng Diyos dahil ang kahapon tapos na, ngayon na naman ang haharapin natin. Kaya salamat sa Panginoon because right now, God is reminding us to love unwaveringly. Sabi nga, love steadfastly in faithfulness shall not forsake you and bind them around you. Bakit? Ang sabi kasi, love that remains constant is by changing circumstances. It is often defined as not a fleeting emotion. Yun ang sinasabi ko na hindi lang love na mahal mo lang siya, kundi nagmamahal ka ba talaga? Nagmamahal ka ng wala ng mga bahid pang ibang emosyon. Kasi yun ang gusto ng Lord eh. Bakit? Kasi pag ginawa natin ito, kapatid, pag tinuruan natin ang puso natin magmahal, lumapit tayo dun sa mga tao na nagbibigay sa atin ng sama ng loob.
Kaya mga tao na, alam mo, di na natin pinapansin na matagal na. Alam mo, ito yung isang bagay na gusto ng Lord eh. Bakit? Kasi may reward pala to. Kung kanina ang reward ng wisdom is long life and peace, ang reward ng love, alam niyo kung ano po? Verse 4, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Pag-ibig pala ang sagot para ikaw maging successful. Hindi lang sa tao, higit sa Diyos. Amen. Favor and good success. Hallelujah. Ito yung gustong-gusto natin eh. Kaya nga araw-araw nagdedeklara tayo. Favor upon favor, success upon success. Bakit? Pero ito na po ang sagot. Kung gusto pala natin ng gano'n, magmahal ka ng tapat. Amen. You will have favor from men and higit sa lahat favor from God. Kaya nga po, sabi sa John 15 verse 12, love one another as I have loved. Magmahalan tayo. Magkatampuhan man sa pamilya, sa church, sa ministry, pero magmahalan pa rin tayo. Bakit? Kasi hindi dahil lang alam niyo po, may pabor ka, may success ka. Pero ang pinaka maganda dito, alam mo, i-highlight ko. You will have it in the sight of God, sa paningin. Kasi wala namang problema sa paningin ng tao. Ang gusto natin kasi sa paningin ng Diyos. Lagi natin hingin, Lord, sa paningin mo, Panginoon. Gusto kong maging ganito. Kaya turuan natin. I pray. Kaya nga, we always pray unity in the church, in our family, in our church. Na let God bind us with love. Kung gusto po natin ng pabor, ng good success, before men and God, turuan po natin, tumahak tayo dun sa direksyon na tinuturo ng compass, the path to love, unwavering. Magmahalan po tayo, mga kapatid. Yun po yung sagot. Point number 3. Hallelujah. How to discover the treasure of God in the Word of God. The compass points us where? The path to deep humility and reverence. Verses 5 to 8. Giving, ano sabi po dito sa verses 5 to 8? Trust God with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Verse 8, it will be healing to your flesh and refreshment to your bone. Hallelujah. The path to deep humility and reverence to God. Humility po. Kasi minsan po, the Lord is reminding us always to be humble. Reminding us always na not to lean our own understanding. Alam mo po ito pong gawain. Nagtuturo po to sa atin na maging humble pa. Na maging, na just to revere God, but as well as na magkaroon tayo ba na makita natin yung diversity natin na ito yung gift niya, ito yung gift niya, ito yung gift niya. Na makita mo na, ay, you're not perfect. Hindi ka actively acknowledging Him in every decision and embracing the spiritual, physical, embracing the spiritual gift that comes from revering God. Isa pong gusto ng Panginoon sa oras na ito, mga kapatid, is that let us go to the path na kung saan we will, hindi lang tayo humble, kundi mas magiging humble pa tayo araw-araw. Mas magmamahal, mas magkikilala pa tayo sa Diyos araw-araw. Amen? It warns us na huwag tayong umasa sa sarili nating talino. Kasi alam mo, minsan, hindi natin alam kung kailan, kung hanggang kailan yan eh. Pero ang Diyos na nagbibigay sa atin, He will really sustain us up to the end. Amen? Kaya nga po, kung gusto po natin, ang reward po kasi, alam niyo po, ang pinaka gusto ko dito sa verse na to is that humility pala and reverence to God. Ang reward po nito is health and refreshment. Amen? Ito po yung sinasabi ko na God will give us wisdom para magkaroon ng buhay. At sinagot po to ng point number 3.
Bakit po? When you humble before God, when you revere God, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alam niyo po kapatid, magkakaroon tayo ng magandang pangangatawan. At alam niyo po, ang verse sabi dito sa verse 8, babasahin ko lang po, bibigyan ko lang po ng diin. Verse 8, honor the Lord. Verse 9, it will bring healing to your flesh and refreshment to the bone. Alam niyo po yung refreshment to the bone. Akala lang natin napaka-simpleng salita niya lang po. But when I dig deeper to the Word of God, and I dig deeper, at sinerch ko po to, kung bakit iniba ng Word of God ang health, ang kalusugan, saka ang refresh bone. Kasi alam niyo po ba na kaya pala nagkakasakit ang tao ng kidney and everything, even cancer, it starts with the bones. Nag-i-start pala yan sa bones. Bakit? Kasi ang blood cell creation nasa buto po natin. Mineral and energy storage nasa buto natin. Ang endocrine natin regulation sa buto pala din pala nanggagaling. So nung tinitingnan ko, kaya pala ang Coke, di po ba? Sabi nila huwag ka mag-Coke na mag-Coke kasi ano yan, magkaka-kidney ka, magkaka-problema ka sa kidney. Akala natin na Coke equals to kidney problem. No, actually, ang Coke kasi is that pinahihina niya ang ating bone. Therefore, kung humihina ang bone natin, mga kapatid, humihina ang ating kidney. Hallelujah. Kaya alam mo, ito yung sinasabi dun sa point number 1 natin na pag ikaw pala ay ini-internalize mo wisdom o word of God, magkakaroon ka ng mahabang buhay. Kasi sinabi ng verses 5 to 8 na kapatid ko, ikaw ay magpapakumbaba at ikaw may takot sa Diyos. Siyempre, may takot ka sa Diyos. Di ka gagawa ng mga bagay na hindi mabuti. Ikaw ay magkakaroon ng magandang kalusugan at refresh na bone, malakas na mga buto. Kaya sa umagang ito, let me remind you na dapat po alagahan talaga natin ang ating mga buto. Amen po. Hallelujah. At tatako na po tayo sa ating point number 4. Ito po, kung kanina puro sa katawan, di po ba success? Ano pa po ba? Long life and peace. Sa point number 4 po, that comprise direct us to the path to honoring God with our wealth. Amen. Sa pera mo kapatid, kailangan inu-honor mo ang Diyos. At ito po yung mababasa sa verses 9 to 10. Giving God your best, di ba? And the first portion is an act of worship that aligns your heart. And with your heart with Him and unlock His faithful provision. Amen. Kanina, di ba, sabi sa point number 2 natin is that you will have favor and success before men in God. Dito sa point number 4 natin, the path to honoring God with your wealth. Ito po yung direction. If we want to have a very good life, very successful life, in a godly living, kapatid, we must go to where God is directing us, the path to honoring God with our wealth. Amen. At specifically nga dito sinabi, hindi lang with our wealth, but with our first fruit. Kaya ako po, this year, hindi ako nakapag first fruit kasi late na ako nakapasok ulit. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng wisdom, Panginoon, na kahit June pa lang, Lord God, ay magkaroon ko ng kaalaman paano na by next year, makakapagbigay ako ng aking first fruit. Because, honoring God is first and foremost, kapatid, na dapat talaga nating gawin. Honoring God with your wealth. Kaya nga, tanungin mo, saan ba napupunta ang pera mo? Amen. Napaparangalan ba ang Diyos sa kita mo? Napaparangalan ba ang Diyos sa meron ka ngayon, kapatid? Nagagamit mo ba ito for the glory of God? Bakit? Kasi pag ginawa mo po to, at when you go to the path where God is directing you, which is to honor God with your wealth, the reward is assurance of provision. Kaya nga po nakasulat sa verse 10. Ang sabi po sa verse 10,
Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Talagang rumaragasang pagpapala. At sinabi naman ng Lord yun sa book, Philippians 4:19 na He will supply our every needs in Christ Jesus. Amen. Kaya po, salamat po sa apat na direction na to. Kapatid, kaya dadako na tayo sa iyo sa ating conclusion. Ang iiwan ko salita sa bawat isang nandirito, obedience precedes the blessing. Let us obey by walking to the path where God wants us to walk. Amen. Path to wisdom, path to love, path to humility and reverence in God, path to honoring God in our wealth. Bakit? Command first, response second. Amen. Pag nag-command ang Diyos, sumunod ka kaagad. Alam mo po, these verses contains our covenant obligation and God's divine obligation. Dalawang pangako. Pangako ng Diyos, mga bagay na dapat natin, covenant obligation natin, gawin natin, dapat natin gawin sa harapan ng Diyos at ang God's divine obligation. Amen. Kaya salamat sa Panginoon dahil patuloy tinuturuan tayo ng Diyos, hindi lamang sa umagang ito, pero sa parating pa na mga araw, umaga at hapon, tinuturuan tayo ng Panginoon na lalo pang lumalim dahil gusto na ang Panginoon talaga na iniwan niya ang salita niya. Sabi ni Jesus, the life that is full and satisfying. At yun ang sinabi ko kanina sa entrance, ito po yung kalooban ng Diyos. Ito po yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Gusto niya na tayo mamuhay ng isang hindi godly living. Amen. Na tayo mamuhay na hindi lamang tayo, hindi tayo salat. Amen. Tayo'y nananagana. Kasi ang sabi niya, long life and peace. Yun ang gusto ng Diyos eh. Yun yung mga divine obligation ng Diyos. Ang bibigyan tayo ng mahabang buhay at kapayapaan. Ano pa po ang gustong ibigay sa atin ng Diyos? Favor and good success. Ano pa? Health and refresh bone. At ang last, assurance of provision. Kaya asahan natin that God will always provide. Bakit? Kasi siya ay Jehovah Jireh ng buhay natin. Hallelujah. Salamat sa umagang ito, sa pagkakataong makapaglingkod sa Panginoon. Purihin siya sa umagang ito, kaya tayo po'y manalangin. Father God in heaven, salamat po Lord sa umagang ito, na Lord nalaman namin, natuklasan namin na kung gusto namin na mahabang buhay, salita mo o Diyos, karunungan mo ang sagot lamang dito. Kaya hayaan mo Lord na magrema Panginoon sa puso ng bawat isang nandirito o Diyos ang salita mo. Hayaan mo Lord God na patuloy Panginoon na makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Dalangin ko rin sa umagang ito Panginoon na susian mo po ito sa aming mga puso, Panginoon. Ang mga bagay na narinig namin, na makalakad kami, Panginoon, sa path na gusto mo. That, Lord, yung direction mo ang susundin namin, hindi ang mga direction namin. Kundi, Panginoon, Panginoon, sa umagang ito, dinideklara ko rin, Lord God, na ang bawat isang nandirito, Lord God, would have the long life, Panginoon, at kapayapaan, would have favor upon you, before you, and good success before you. And Lord, each and everyone, Panginoon, nandirito, patuloy nagtatapat sa iyo, ay magkaroon ng healthy life, and malusog, Panginoon, ng mga buto sa katawan. And lastly, Lord God, that everyone would have the assurance of provision. Na lahat kami, Panginoon, may assurance, Panginoon. Hindi lang kami manghuhula that you will provide, kundi, Panginoon, yung assurance, Panginoon, na meron ay pinagkaloob mo na sa amin. Kaya salamat po, Diyos, sa pagkakataon ito tayo salita. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mong bawat isang nandirito, higit sa lahat ng aming mga leaders, Lord God. Sa iyo po binabalik lahat ng papuri, pagsamba sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.